morning! So, for today's video, pag-uusapan natin yung recent update ng sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte in ICC. It's very sad, tumiming naman sa 7.6 na lindol ng Davao ang desisyon ng ICC na ni-reject nila or hindi nila inaprubahan yung interim release. Marami silang tinatakol doon, marami silang in-explain na hindi nila mag-grant ang interim release. It's so sad na yun ang nangyari kasi first and foremost, alam naman natin na FPRRD was a great and good president, tapos yun lang ang ating binibigay sa kanya sa ngayon, di ba? Hindi naman sinabi na i-release siya for good, pero pansamantala sana. Kaya nga ano sila ng interim release. Lalo na sa family, napakasakit, pero syempre hindi tayo makapangyarihan ngayon. Kaya wala tayong magagawa. Walang magagawa din na dapat may magawa ang presidente, ang Pilipinas natin, diba? It's very sad and heartbreaking news for today. Parang parang yung dinala si President doon sa ICC, ganun din ang feeling. Diba? Discourage na sa isang 80 years old, ganun pa rin ang mangyayari, diba? Kung tutuusin, dapat ini-enjoy na ni Tatay Digong yung kanyang retirement. Pero ang unang-una kong nabasa doon, hindi ko kasi masyadong binasa yung nakita ko kaninang umaga. Kasi 35 pages yung reason, yung nila ni-release ng ICC. Pero ang unang nakapansin talaga sa akin is kaya daw hindi nila i-release or hindi nila i-grant ang interim release kasi meron pa daw power si Tatay Digong para mag-revenge, para gagawin yung mga ginagawa niya dati. Diba? To think na sa edad ng yun, na na nga siya diba? Na may nangyari na nga mga incidents 2 times na dun sa loob, na nakita siyang walang malay sa kanyang detention center or dun sa room niya. Magagawa pa ba niya yun? Kasi unang-una daw, yung pagkapanalo niya, nanalo pa siya sa election. So, ganun pa rin pala daw ka-powerful. Imagine mo, napaka-nonsense ng mga reasons nila. Ang inaano lang naman dyan is, hindi pa nga siya nangatulan, nakulong na wala pa nga trial, nakulong na siya, di ba? So bakit hindi mo na nila i-release? Hindi naman iuuwi yan sa Pilipinas. Meron namang country na willing to accept him. Pero wala ganun ka-powerful ang government. Yun ang sinasabi na money talks. So, ang taga-ICC, hindi man lang nila inisip na meron din silang, sa bagay, naman sila known naman sila daw na hindi fair pala ang ICC. Kaya nga tayo umalis, diba? Pero ngayon, nagpa-member na yata ang Pilipinas ulit. So, let's see kung ano talaga ang mangyayari. Sa ngayon, bale, wala na tayong magagawa. Tingnan natin kasi nabasa ko na pwede naman din mag-motion for reconsideration sila. Pwede naman nila i-apila yung desisyon ng korte. Hanggat may time, sana may pag-asa pa na mangyayari yun. So, again, we will have to let God make a way. Kahit naman alam nating imposible, pero wala namang imposible sa Panginoon. So, bahala na si Lord kung ano yung decision niya about it.
kung talagang ito yung will niya, we need to accept it. Nakakasad kasi, 'di ba? Ang dami niyang nagawa sa Pilipinas, hindi man lang natin inisip 'yon. Hindi man lang inisip 'yon ng kasalukuyang gobyerno. Sa kanila na naman, kung hindi nila dinala doon at dinakip doon, dinala doon sa The Hague, hindi sana mangyayari yan eh. Wala sanang ganito. Ito na lang po ang iisipin natin. What if something will happen to him? What if worst comes to worst, mamamatay siya doon sa loob? Siyempre ngayon malaki ang impact niyan sa kanya, di ba? Hindi natin alam, nag-strong-strongan lang siya. Kumbaga sa Bisaya pa, isog lang siya kaayo, pero deep inside wala takabalo, right? So what will happen kung mamatay siya doon? For example, Revolution. Ano kaya ang maramdaman? Maging happy ba kaya yung mga kaaway niya? Maging happy ba tayo na may isang Pilipino? Hindi lang siya presidente, isang Pilipino na parang unti-unti nating pinapantay sa loob, unti-unti nating pinagmasdan paano siya namamatay doon sa loob ng detention area. So, yun lamang po ang aking ma-share for today's vlog, kasi yun ang nakikita ko at nabasa ko sa news. Very sad and again a heartbreaking news. Sumabay pa sa napakalangkas na lindol sa Davao City. At marami pang mga nonsense na mga post na makikita mo na nangyari daw yan October 10, that was 10 PM ng gabi, 10 days after sa Cebu, yung sa Baguio City din daw 10 ng gabi nangyari, na hindi naman 10, it's 9:47. At minamatch pa nila sa Jeremiah 10:10, 'di ba? Minatch din nila sa 10 Commandments of God. Kaya daw pinaparusahan ang Davao kasi ano nga daw, nandoon yung thou shall not kill. Bakit yung Cebu? Ganun din naman, 'di ba? So, wag nating sanang gamitin ang mga Word of God, ang mga verses, hanggat hindi natin naintindihan fully kung ano ba talaga ang whole tawag doon, meaning sa chapter na yon. It's just siguro sa ilan coincidence, pero magbasa po tayo ng maigi sa Bible para mas lalo nating maintindihan. Okay, so yun lamang po ang aking ma-share. Baka may ma-share ka, sir? It's my birthday. Okay, birthday niya ngayon. Happy birthday to me. So hindi niya i-allow yung kanyang birthday na maapektuhan doon sa, though I know he feels sad also, pero hayaan natin siyang mag-celebrate. Happy birthday! Happy birthday! Okay, so thank you for watching, everyone, and see you next vlog. See you in our next vlog. Don't forget to smile. Buhay hi! Yeah, buhay hi! Kahit ano man ang nangyari sa buhay natin, lalo na sa Pilipinas, kami apektado din kami sa Surigao. Lalo na ngayon, may mga aftershocks. So next video, yun po ang pag-uusapan natin. Yun lamang po. God bless! Bye-bye!